Hello JVFs and welcome back on our channel. How are you guys doing? I do hope na nasa mabuti kayong kalagayan. And definitely ay napakarami nating dapat pasalamatan sa lahat ng mga blessings na dumarating sa ating buhay. And of course guys, kung ako naman ang inyong tatanungin, I am also very happy and very excited. And for today's vlog, ay isi-share ko naman sa inyo ang isang article na lumabas sa Artista Magazine dated June of 1981 kung saan ay kasagsagan ito ng promotion para sa pelikulang Flor de Liza nila Julie Vega, of course, and ni Janice de Belen. Kung kaya naman huwag na nating patagalin pa, kwentuhan tayo tungkol kay Julie. Dahilan sa sila'y kapwa maituturing ng malalaking bituin sa kasalukuyan after their successful movie Basang Sisiw at ng pagtatambal nilang muli sa Flor de Liza na hinuhula ang another box office hit. Sinasabi ng marami na itong sina Julie Vega at Janice de Belen ang bubuhay sa isa pang rivalry in the tradition of Nora Honor versus Vilma Santos o ng laban ng Susan Roses, Amalia Fuentes. Maidaragdag pa rin ang mahigpit na kompetisyon ng dalawang daily drama series sa telebisyon na kung saan ay sila ang kapwa title role, si Julie sa Annalisa at si Janice sa Flor de Luna. Kung paniniwalaan ang mga naisulat ng lathalain at mga balibalita ay pwedeng ang isipin na gayon pala kainit ang labanan ng dalawang child actress, professionally that is. And yes, one would also think na maging sa likod ng kamera ay magkalaban pa rin sila. Sa pagdalaw namin minsan sa set ng Flor de Liza, ay isang revelasyon para sa amin. Hindi naman pala ganoon katindi ang labanan nila Julie at Janice. Kung sakali sa harap lamang ng kamera, ika nga, acting sa acting. But off camera, they were the best of friends. Magkakwentuhan, magkalaro, and oftentimes magkasalo pa sa pagkain. But it was also during that occasion, sa pakikipanayam namin sa dalawa, did we discovered lots of things tungkol sa kanila na sa palagay namin ay hindi pa alam ng marami. Ito'y ang pagkakatulad at ang pagkakaiba ni na Julie at Janice sa maraming bagay. Like, both 12 years old having been born on 1968. Bagamat si Julie ay matanda ng 6 na buwan kay Janice. Julie was born May 21 under the sign of Gemini, while Janice falls on the zodiac sign of Scorpio, her birthday being on the 9th of November. Sa 6 na magkakapatid ay si Julie ang pinakabunso, at bilang bunso ay masasabing napakaswerte niya. Dahil medyo spoiled ako kasi puro lalaki ang mga kapatid ko at ako lang ang girl. Ganun pa man, ang pag-spoiled sa kanya ay may limitasyon, Julie adds. Disciplinarian din kasi ang mami at daddy ko. Sa kabilang banda, si Janice, bagamat masasabing mutsari ng kanilang pamilya, ay hindi siyang bunso kundi panganay. Dadalawa lang silang magkapatid na parehong babae. At bilang panganay, Janice is always the first choice, which she considers an advantage. Pero mayroon ding disadvantage ang kanyang pagiging panganay. Pag nagkakagalit kami magkapatid, ay ako ang pinagagalitan. Siyempre, kailangan daw na ako ang magpasensya dahil ako ang matanda. Which is okay lang sa akin, dahil gano'n naman talaga ang dapat, di ba? Both had just finished their elementary. Si Julie ay sa Our Lady of Sacred Heart School in Quezon City, Janice in the School of Holy Spirit in Capitol Hills, also in Quezon City. Pareho silang walang gaanong interes sa mga subjects that deals with numbers like math. Mas at home si Janice pag ang subject ay arts and current events, while si Julie ay pinakapaborito ang literature in all her subjects. Hindi pagtatakhan kung bakit noong mga ngailangan ng talent ang KBS para sa Newswatch Junior Edition ay nagkaroon agad ng interes si Janice na kumuha ng audition. On the other hand, ipinamalas ni Julie ang hilig niya sa literatures sa mga plays nila sa eskwelahan wherein she used to write the script and direct the play as well. So wari iisa ang hobbies ni na Julie at Janice, basta rin lang nasa bahay sila at walang shooting o taping kaya. They both love dancing. Sa bahay lang, hindi sa labas, they emphasized. Swimming, playing, mga Sanrio and Barbie ang type kong paglaruan lagi sa bahay, says Janice. And yes, eating. Tuyo, gulay at patatas ang mga type na foods ni Julie.
pero pinakagusto ko sa lahat yung bulalo. Si Janice naman ay mga native foods ang hilig like dinuguan at puto. Enjoy din ako sa mga Chinese foods, dagdag ni Janice. Pareho silang pihikan sa pagkain pero pwede na rin sa kanila kahit ano basta nakaramdam na ng gutom. Although si Julie and Janice both plan to take up mass comm when they reach college, ay magkaiba naman ang ambisyon nila other than being a successful movie television stars. Si Julie ay hangad na maging isang matagumpay na commercial and fashion model. Si Janice naman ay nangangarap na maging female James Bond, off-screen that is. Ipinaliwanag naman niya kung bakit ganoon ang ambisyon niya. Mahilig kasi akong mag-adventure at syempre pag detective ka or a secret agent like James Bond, ang daming adventure, di ba? Saka kasi trip ko ring magkaroon ng magagandang kotse at mga sophisticated gadgets. Gaya ng napapanood ko sa mga James Bond movies. Ang pagmumodelo sa samantala ay unang naranasan ni Julie bago pa man siya pumasok sa pag-aartista. Kaya marahil, sa mulat mula pa, ay nakatiim na sa kanyang isip na when she grew up, ay sa linyang ito siya magko-concentrate ng husto. Commercial model at artista muna sa pelikula si Julie bago siya umentra sa telebisyon. Si Janice naman ay nagsimula muna sa telebisyon bago mapa-entra sa pelikula. Dating Darling Postigo ang screen name. Her real name is Julie Pearl Postigo. Julie first appeared in Ang Pag-ibig Ko'y Huwag Mong Sukatin, which was a Dante Rivero, Boots Anson Roa starrer. Followed by 3 more pictures bago siya inilaunch ni Dr. Larry Santiago as a full-fledged star in Angelita. Sa pelikulang ito siya nakilala bilang Julie Vega. Sa kabilang banda, nag-audition muna si Janice para sa Newswatch Junior Edition. Became a mainstay in that show, then appeared as guest in some TV shows before she landed in the title role as Flor de Luna. Gaya ng batid na nga ng marami, the tremendous success of Flor de Luna at gayon din ng Annalisa, ang waring nagbigay ng idea upang mapagsama sa pelikula sila Janice at Julie. Unay sa Basang Sisiw and lately ay dito na nga sa Flor de Liza. Ang hilig sa pag-aartista ay maaaring namalas kina Julie at Janice. Sa pagkikwento nga ng kanilang parents, ang dalaway naroong kumarap sa salamin at mag-aarte ng kung ano-ano. Gayunpaman, sa dalaway si Julie ang mas maagang napa-entra sa show business. She was barely 6 years old when she appeared as a commercial model for Band-Aid and Proof toothpaste. Si Janice samantala ay 10 taon na nang lumabas sa telebisyon. Julie and Janice both admire people na mabait, marunong makisama at hindi plastic. Pero para sa kanila, anuman ang ugali ng tao, ay wala silang pakialam as long as maganda ang pakikitungo sa kanila. Make friends, not enemies, seems to be their motto. At ito naman ang pinatunayan nila sa kanilang mga kasamahan at iba pang kasangkot sa pelikulang pinagtatambalan nila sa kasalukuyan. Na hindi sila magkaaway, maaring may rivalry ang namamagitan sa kanilang pagiging child stars. Maaring mayroon silang pagkakaiba ng ugali, gayon pa man ay hindi imposibleng maging very close sila sa isa't isa. Na siya na ngang naging bunga sa pagsasama nilang ito sa Flor de Liza. At yan ang pagtatapos ng panayam ni Chris R. Marcelino para sa Artista Magazine, June of 1981. And there you go mga JVFs. I do hope na nag-enjoy kayo sa ating vlog for this week at sa pagbabalik tanaw definitely sa nakaraan at makulay na buhay ng ating idolo na si Julie Vega. Sino guys ang nakakatanda pa rito kay Alvin Cannon? I felt like it's a blessing in disguise talaga and parang pinagtatagpo talaga kami ni Julie. And as always, ay talagang nararamdaman ko naman deep inside my heart. Kahit nga sabi rin ito ni Mami na para talagang si Julie ang gumagawa ng paraan para makapag-connect ako sa ilang mga tao o artista na nakasalamuha at nakatrabaho ni Julie noong araw. Si Alvin Gomez ay isa sa mga teen stars na sumikat din noong early 80s at naging cast din siya sa teleseryeng Annalisa. And I am very happy and very excited at looking forward dahil pinaunlakan
ni Kuya Alvin na makasama natin siya at makausap dito sa ating vlog. At yan guys ay coming soon. Kung kaya't abangan ninyo ang one-on-one interview ko kay Mr. Alvin Gomez. We are going to reminisce and talk about his memorable experience nang makasama niya si Julie sa Annalisa. At hindi lang niya nakasama dahil naging very close friend din sila. And ngayon pa lang, I would like to thank you, Mr. Alvin Canon, Alvin Gomez or Alvin Canon. And shout out na rin sa iyo, I know that you are watching. And for those of you guys na wala pang copy ng The Untold Story of Julie Vega, The Memory Will Remain book, ay very much available pa rin ito sa Shopee. So please get your copy. At mas marami pa kayong malalaman tungkol sa buhay ng ating idolo. And lastly, ay hindi ako magsasawa sa inyo guys to ask a favor to please support also my other YouTube channel, The Red Chinoy. And I am pretty sure na mag-i-enjoy kayo sa aking mga vlogs. And para sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, don't forget to hit the subscribe button, paki-like na rin, and put your comments down below. And don't forget to hit the notification bell para parati kayong updated sa ating mga latest vlogs. Once again mga JVFs, this has been Dennis Lester. At hanggang sa muli nating pagkikita, God bless and thank you everyone. Bye!